mga practical tips bago kayo mag-start sa farming. Ano ba yung mabilis na venture na kikita ka ng malaki agad sa farming? Ang sagot ko, wala po. Wala pong ganon. So kung nagmamadali ka, most likely ay marami kang mistakes magagawa. Hindi mo kailangan mag-start ng malaki. Start small. May pera ka man, may gagastusin ka man, o wala, hindi mo kailangan mag-start sa malaki. Hindi lahat ng gamit sa farm ay kailangang bago at hindi lahat ay kailangang bilhin. Dahil gusto mong gawin, turo ka ng turo. Lahat, idea, maganda yan. Lahat ng idea, lahat ng maisip mo, lahat ng ituturo mo ay gastos. Yung kakailanganin mong pera sa pag-develop ng farm na nagustuhan mo, na nabili mo, ay mas malaki pa pala. Di hamak na mas malaki yon kaysa doon sa pagkakabili mo doon sa property. Tuloy-tuloy on a monthly basis, talagang labas ng gastos. So talagang napakalaki talaga ng amount. Dito maraming, sabihin natin nadidisgrasya. O sabihin natin maraming napapaso. Okay? Dahil gaya-gaya. Huwag basta sasabay sa uso. Nakakatakot po kung tayo ay gaya-gaya. Ang daming nagsasabi na ito yung industry, ito yung potential, ganito yan kalaki. Bottom line, may access ka ba? May kakilala ka ba doon sa industry na yon para makuhanan ka ng produkto? So, ibang kwento yung actual, na market na nasa harapan mo kaysa doon sa kwento lang ng data, ng statistics na ito ang market. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, Rowena Africa of Juan Lipa Agri-Ventures Incorporated. Special guest speakers, Stanley Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group. Register today and avail of our bundle promos. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMac, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos.
transfer it. We would like to thank the following sponsors: Roomsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tour Services. Win gift certificates from Kiwami. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Bago ho natin na umpisahan yung ating discussion for today, gusto ko lang sabihin na lahat po ng aking sasabihin ay base lamang sa aking opinion at experiences, no, base sa pakikipag-usap ko sa iba't ibang farmers at industry players na related sa agriculture. So ito palang podcast natin ngayon, parang part 2, no, or continuation nung nauna nating podcast about dun sa mga practical tips paano ba mag-start ng isang farming ventures. Yung episode na yon ay isa talaga sa napakadaming or masasabi nating pinakamadaming comments and reactions ng mga subscribers natin at followers natin at kahit yung mga bago lang tayong na-encounter. So nakarelate po sila dito sa topic na to. So we decided na maggawa ulit ng additional tips pa maliban dun sa mga naunang nabanggit. Madaming nagtatanong sa akin, no? Nagtatanong ano yung best na farming venture na pwede nilang umpisahan. Yung tipong nagmamadali na siya, kailangan na niyang gawin ngayon. Anong reason? Either medyo late, no? Medyo nag-enjoy sa kanyang career, ay probably hinintay muna na matapos yung kanyang retirement at nung retired na siya, nag-iisip siya ng ano pang gagawin niya at naisip niya pasukin ang farming. In short, medyo nagmamadali siya dahil doon sa time, no? Kulang na, kumbaga, konting-konti na lang yung natitirang oras para sa kanya. So, nagmamadali siya. So, ang tanong sa akin, ano ba yung mabilis na venture na kikita ka ng malaki agad-agad-agad sa farming? Ang sagot ko, wala po. Wala pong ganon. Walang farming venture na madalian na malakas kumita agad-agad. Pag ikaw ay papasok sa farming at ikaw ay nanggaling sa ibang industry o ibang trabaho o ibang field, no? So iba yung expertise mo at bago ka dito sa farming, ibig sabihin ay merong familiarization, no? Aalamin mo lahat ng bagay, marami kang pag-aaralan, marami kang kailangan malaman. So marami kang hindi alam, no? So kung nagmamadali ka, most likely ay marami kang mistakes, no, magagawa. Example diyan, kung gusto mong gawin ay gusto mo agad malaki. Okay? Dahil siguro may pera, merong gagastusin, so gusto mo kaagad malakihan. Ang problem dyan ay pag pumasok ka sa farming, most of the time, or even ibang career nga di ba? Pag kahit nga ikaw, bagong graduate ka sa college, yung unang magiging trabaho mo ay hindi mo naman alam yan na yun talaga yung magiging career mo. Sa umpisa yan ay pabago-bago ka ng trabaho. You're trying to discover ano yung best for you. So sa farming, ganun din. Pag pumasok ka sa farming, hindi yung unang idea na naisip mo ay yun yung magiging bagay na venture sa'yo. O kung anong sinabi ng kaibigan mo or relative mo, itong gawin mo, tas gagawin mo. Pag andun ka na, doon mo palang madidiscover na parang hindi yata para sa akin ito. So, dahil nagmamadali ka, nag-invest ka kaagad, ang dami mong binitawang pera, marami kang structure na binild, tapos malalaman mo, ay, hindi pala ito para sa akin. So, marami kang masasayang na resources. Marami kang perang masasayang.
no? Dahil lang nagmamadali ka. Ibig kong sabihin, huwag kang magmamadali kasi mamaya yung inumpisahan mo na venture, hindi pala yung type mo. Or may ma-encounter ka na napakalaking problema doon sa venture na yon at eventually iisipin mo parang hindi ko ito kaya. Gusto mong magbago ng direction, no? So, ang dami mo nang ininvest, di ba? Dahil nga yung mindset mo nung una ay perfect sa iyo to. So talaga namang nag-invest ka ng todo-todo. So paano yun? Anong mangyayari doon sa mga infrastructure na ginawa mo? Let's say for example, greenhouse. Nag-build ka ng greenhouse, malaking greenhouse kasi gusto mo ay lettuce, di ba? Let's say hydroponics, halimbawa. At mahal yung structure, mahal mag-build ng greenhouse. Tapos, nung andun na siya, na-realize niya na, ay, hindi pala ako para sa isang crop. Ay, ang tagal palang mamunga. Ang tagal pala yung hihintayin ko. Ang dami palang gastos. Ang laki-laki yung puhunan. Ang tagal naman, ang liit naman pala ng kita. Kasi lahat yan ay malalaman mo lahat ng mga details na yan pag nandyan ka na sa business. So kung nagmamadali ka, ay most of the time, hindi mo talaga makikita yung mga ganong detalye. So I suggest na kailangan pag-aralan mo ng mabuti, no? Pag-isipang mabuti, mag-research, magtanong, at before ka mag-decide. Kasi yun nga, kung hindi mo pala gusto, di ba? Sayang naman yung structure. Biglang sabihin mo, ayaw ko na. Hindi ko pala type 2. Mag-ano na lang ako, livestock. Patay. Okay lang kung magagamit mo yung structure, makukonvert mo. But, syempre, iba yung rene-remedyohan mo lang na para lang magamit mo yung naunang structure na binild mo. So, maraming nasasayang. Ang second tip natin ay pag mag-start ka sa farming, hindi mo kailangan mag-start ng malaki. No? Start small. May pera ka man, may gagastusin ka man, o wala, hindi mo kailangan mag-start sa malaki. At kailangan mong maging resourceful, kailangan mong gamitin ano yung mga resources na nasa paligid mo na makakatulong doon sa pag-develop ng farm. Halimbawa, meron tayong na-feature, lately na-feature natin si Glenford Torgano, no, sa Batangas, na sobrang natuwa ako sa kanya, no. Bata, 32 years old, naka full-time sa business. May family business na minamanage siya, yung trucking business. At the same time, nag-start siya ng goat farming niya. So, doon sa main business ay napakadaming resources na pwede niyang actually waste, no? Waste doon sa main business na instead na itapon, ginamit niya doon sa kanyang goat farm. So, number one, yung housing niya, yung bubong, kung ano man ang mga lumang bubong dyan na pwede pang gamitin, ginamit niya. Yung mga flooring niya galing doon sa mga paleta na ginagamit doon sa delivery or sa trucking. So, minaximize niya yon, ginawa niyang poste, ginawa niyang sahig, yung mga gulong na malalaki, pinagpatong-patong niya, pang-suporta pa rin doon sa flooring niya. Yung mga gulong din, ginamit niya na pang-hold doon sa mga trapal, na yung trapal na yan ay tinatamnan niya ng azola at saka duckweed, no? So, ang dami niyang resources na minamaximize para lang mapababa niya yung cost of production niya doon sa pag-grow ng halaman na ipapakain niya sa kanyang kambing. Marami rin silang mga lupa na dating babuyan na natigil na yung babuyan. Ngayon, nakatiwangwang yung property. So, kino-convert niya na
taniman din ng azola at yung iba i-convert niya na goat house. So, yun, wala siyang binibuild na bago. Actually, medyo ano nga siya, medyo hesitant siya, medyo nagwo-worry siya, baka daw yung mga audience natin ay hindi ma-appreciate kasi pag titingnan mo nga naman parang mga baso-basura, di ba? Medyo magulo tignan. But hindi eh. Ang punto dito, yung practicality, no? Yung hindi siya gumagastos ng malaki. Kasi pag lahat yan ay bibilhin mo at magbibuild ka ng mahal na pabahay, lahat bago, syempre ang laki ng capital investment mo, capitalization mo. So pag mas malaki yung capitalization mo, ang reality dyan, mas mahirap mag-ROI. So kung hindi ka nag-ROI, ang mangyayari dyan ay posibleng ma-disappoint ka. Kasi parang, ano ba naman to, ang dami kong ginagawa, busy ako, pero ang liit lang ng kikitain ko. So, maliit ang kinikita mo kasi ang laki ng gastos mo. Pero kung kagaya ng ginawa ni Glenn Ford, no, na maximize everything, lahat ng meron, yun mo nang gagamitin before siya bibili ng something na gagamitin. So, instead na sa pabahay niya gagastusin, ay pinambibili na lang niya ng stocks, ng kambing na aalagaan niya. So, somehow, if I'm not mistaken, parang half ba nung kanyang cost ay napababa niya dahil sa ginagawa niyang pag-recycle. And at the same time, instead na bibili siya ng feeds, ay nag-alaga siya ng mga halaman, nag-alaga siya ng mga aquatic plants na pwedeng ipakain sa kanyang kambing. So, ang laki ng kanyang natipid. So again, hindi lahat ng gamit sa farm ay kailangang bago at hindi lahat ay kailangang bilhin. Kailangan lang be resourceful, tingnan ano ang mga resources na mayroon ka, ano ang business na mayroon ka at ano yung mga ways ninyo sa main business ay posibleng ma-convert into something na pwedeng pakinabangan sa isa pang venture, especially sa farming. Ito, gustong-gusto ko itong pangatlong tip na to. Actually, nakaka-relate talaga ako dito. Sabihin na nating personal experience kasi way back nung nag-try tayong mag-farming doon sa Tanay. Siyempre, hindi naman talaga tayo farmer, hindi ko naman kinakailayon at kagustuhan ko lang talagang gawin at subukan, no? So, baguhan din, no? At dahil baguhan, sobra kang ang dami mong ideas, no? Ang dami mong nakikita, ang dami mong gustong subukan, ang dami mong gustong gawin, no? Tuwing punta mo doon sa farm, may makikita ka, gusto mong ipagawa, no? Ang daming ideas, ang gaganda ng ideas, ang daming nagsasuggest, ang daming nag-feed sa iyo ng information, gawin mo to, gawin mo yan, maganda to, maganda yan. Ikaw naman, na ano ka, na-excite ka dun sa mga idea, no? Na to the point na nanggigigil ka na gusto mong gawin. At dahil gusto mong gawin, turo ka ng turo. Lahat, idea to, maganda to, maganda to, maganda yan, maganda yan. Ito natutunan ko kay Sir Ricky Bonamy, no? Subscriber at kaibigan natin at laging nanonood ng agribusiness at pag nag-uusap kami, nagkakakwentuhan kami, ay nagbibigay siya ng mga advice, no? Sinasabi niya sa akin, ano na naman, may naisip ka na naman, nagturo-turo ka na naman. Sabi niya, alam mo ba, lahat ng mga naiisip mo, lahat yan ay gastos. Okay. So, dahil ang dami-dami mong gustong gawin, sobrang nai-excite ka, gastos lahat yun. No, ultimong
gawa ka lang ng, in my case, no, ang ganda nun, ang gandang idea nun, gawa tayo ng, ng daanan ng kabayo. Magki-clearing kami ng bagong daanan, ganyan. Kung titingnan mo, kailangan ba yun talaga? I mean, kung ang focus mo halimbawa ay crop production ng gulay, kailangan mo ba talaga yon? Meron bang ibang way na gagawin na para hindi ka gagastos kaysa doon sa naisip mo lang bigla at gagastosan mo yung bagay na yon dahil lang magandang idea? Sa tingin mo magandang idea. So, ibig kong sabihin, dahil sa kaiisip mo, katuturo mo, hindi nagiging practical at hindi nagiging, again, babalik tayo doon sa palaki ng palaki ang gastos at pahirap ng pahirap bawiin ang lahat ng perang linabas mo. Again, gusto ko lang sabihin, lahat ng idea, lahat ng maisip mo, lahat ng ituturo mo ay gastos. Sa mga gustong mag-farming, okay, ang unang-una dyan, syempre mag-a-acquire ka ng property, di ba? Maghahanap ka ng lupa, pumipili ka ng magandang location, tamang lugar, yung type mo, yung masaya ka. Masaya ka dapat doon sa property na ma-acquire mo, di ba? Ganun yun eh. Kahit ako nung doon sa Tanay, sobrang happy ko nung na-purchase or nakuha yung property. Ang saya-saya mo talaga kasi gusto mo yon, no? Pero hindi natatapos diyan, no? Yung masaya ka na may na-acquire kang property, na tingin mo yung property na yan ay best para sa iyo, ay hindi natatapos doon, no? Later, I realize na yung kakailanganin mong pera sa pag-develop ng farm na nagustuhan mo, na nabili mo, ay mas malaki pa pala. Di hamak na mas malaki yon kaysa doon sa pagkakabili mo doon sa property. Pwedeng hindi naman lahat ng pagkakataon, no? Depende sa location. But, hindi biro-biro yung pag-develop ng property. Naalala ko si Sir Allen saka si Ma'am Joy sa California, no? At nag-develop sila ng farm resort nila doon sa Nueva Vizcaya. Napakaganda po ng resort nila kasi si Sir Allen ay engineer sa Disneyland. Ang trabaho niya ay siya yung nag-iisip ng ano ang bagong ibibuild sa loob ng Disneyland na magiging attraction doon sa Disneyland. So yun yung work niya, no? Nag-iisip sila ano mga bagong gagawin. Kaya no wonder na napakaganda rin talaga nung binild niya na resort doon sa Nueva Vizcaya. But sabi nga nila, ay nung time na yon, hindi ko lang alam ngayon kasi ilang years na yung nakaraan nung na-feature natin sila, ay talagang walang tigil yung gastos, no? Na kahit nasa Amerika sila, binibuild yung resort sa Pilipinas, ay tuloy-tuloy on a monthly basis, talagang labas ng gastos. So talagang napakalaki talaga nung amount na linalabas nila. But, of course, happy sila, maganda yung resort. Isa pang example, yung kapatid ni Ma'am Joy, si Ma'am Jessie, at saka si architect Jonar, no? Nag-build sila ng farm sa bundok at ang ganda rin talaga naman ng farm nila. Pero grabe naman yung investment kasi gumawa sila ng kalsada, no? From baba paakyat doon sa bundok. So hindi biro-biro 'yon kasi parang mahigit 1 kilometro yung kalsada na yon. So imagine yung gastos doon sa pag-build ng kalsada. Kalsada pa lang yun, no? So, the kalsada is part of the development of the farm, no? Wala pa yung gastos doon sa actual na propagation o planting ng mga crops, no? So,
Ganun kalaki yung cost of production ng isang farm. So, ang tip ko sa mga gustong mag-farming ay hindi lang yung type na type mo, gustong-gusto mo yung property, isipin mo gaano kalaki yung gagastusin mo para ma-transform mo yung isang property sa isang farm na gusto mo. Okay, in short, mas malaki ang gastos sa land development versus doon sa land acquisition. Isa pang practical tip na ito gusto ko talagang i-share ito kasi dito maraming sabihin nating nadidisgrasya o sabihin nating maraming napapaso. Okay, dahil gaya-gaya. Okay. Ibig ko sabihin, wag basta sasabay sa uso. Okay. Magbibigay ako ng iba-ibang example. Uso ngayon ang ube. May mga naririnig tayo na maraming grupo na nasa ube ngayon. May mga na-feature din tayo na naghahanap ng ube kasi i-export sa Amerika. Okay. Gobyerno nagpo-promote ngayon ng ube. Ang naririnig natin kahit sa ibang bansa, 'di ba, pinagkakaguluhan ng ube. So sabi nila, kulang na kulang ang production ng ube sa Pilipinas. So ngayon, sige, magtanim tayo lahat ng ube. Sa akin lang nakakatakot 'yun kasi marami ng instances, no, na prinomote ang isang commodity at lahat nagtanim. Then ang ending, bagsak o walang bibili. So, lugi. May instance dati na nauso yung blue ternate. 'Di ba? Ang dami, kahit sa Mindanao may mga nagpunta doon na magtanim ka, bibilhin namin, ganyan. Ang daming nag-farm. Pero nung i-harvest na yung bulaklak, nawala na yung buyer. Ano pa, uso yung langka, yung abiark, no? Lahat nagtanim ng abiark. Tapos ngayon biglang sabi nila, ang abiark pala ay pang table fruit lang. Merong isang mas magandang variety na I forgot the name of the variety, na Malaysian variety daw. Mas maganda daw yon na i-process. So yun daw ang kailangan nating itanim kasi may export potential. Yun, so mahirap talagang gagaya-gaya ka lang kung ano yung naririnig mo. Nauso ang agarwood. Ang daming nagtanim ng agarwood. Ang daming nagbenta ng seedling. Ngayon, ang daming namumblema. Ano ang gagamiting pang inoculant? No? Iba-iba yung challenges, no? I'm not saying na walang potential or of course meron. Ang sinasabi ko lang ay pag-isipang mabuti kasi kung kulang yung kaalaman mo at susugod ka dahil uso lang, parang mali yung desisyon na susugod ka dahil uso lang. Dapat ikaw mismo ay may tamang research, may tamang pag-aaral. Mas maganda sana kung yung papasukin ay yung ikaw mismo ba ay na-experience mo. Halimbawa, ikaw ginagamit mo, ikaw kinakain mo talaga, or bata ka pa, part na yan ng tradition sa lugar ninyo at talagang nakita mo yung potential, no? Kasi ikaw mismo kumakain o user. Halimbawa, ako sa amin sa Balungaw, mayroong isang industry na
masasabi natin na unique yung Balungaw, no? Kasi merong buri palm. Isang malaking palm yan na matangkad na inaabot yan ng 10 to 15 years, ganun kalaki. So, sobrang laki na niya. Probably ang laki niya ay kung sa building ay 4-story building, ganun kalaki yung palm. Tapos yan ay ginagawa nilang sweet tuba. No? Iba yung tuba ng coconut kasi yung tuba ng coconut ay sweet lang for a few hours and then nagiging sour siya. Itong sweet tuba na to from Buri Palm ay talagang sweet. No? Kahit na ilang oras, kahit magdamag, kahit the following day, ay talagang matamis siya. Ilalagay mo lang syempre sa ice para hindi mapanis kasi mabilis siyang mapanis. But sobrang masarap, no? At somehow yung Balungaw sa amin ay nakilala yung town na parang doon nang gagaling yung sweet tuba sa amin. Aside from the tuba juice, sweet tuba juice ay ginagawa yan na mga kakanin, yung patupat, pakasyit, ganyan, iba-ibang klaseng sugar. Yun ang nagiging gamit niya, no? So parang small industry sa amin yon. Yeah, yun lang ang ibig kong sabihin na kung ikaw ay mag-venture into something ay mas maganda kung yung kabisado mo na, yung alam na alam mo, yung gamit, yung ginagamit mo, kinakain nyo, rather than mag-venture into something something foreign, 'di ba? Na narinig mo lang, na sinabi lang, pero wala ka naman talagang direct na information, na solid information. So, nakakatakot po kung tayo ay gaya-gaya. Again, wag basta gagaya sa uso. Okay, another tip na sobrang importante ay yung tungkol sa market, no? Wag basta maniniwala sa sinasabi nilang quote-unquote market. Okay, halimbawa, isang industry, sabihin na the industry of, let's say, coconut is something like 1 trillion pesos industry. Yan. Ang laki, no? Ang laki nung potential, ganyan-ganyan. So, ikaw naman, magtanim na tayo ng coconut kasi ganun pala kalaki yung demand. Ang problem doon ay iba kasi yung sinasabi ng statistics na demand, iba yung sinasabi ng statistics na market. Doon sa totoo na market na may access ka. Okay, may access ka ba? I mean, kung 1 trillion peso industry, may access ka ba doon sa market na yon? Kung ikaw ba ay magtatanim ng produktong yon, ay magiging part ka ba nung market na yon? 'Di ba? Yun kasi, yun yung mahirap, na ang daming nagsasabi na ito yung industry, ito yung potential, ganito yan kalaki. Bottom line, may access ka ba? May kakilala ka ba doon sa industry na yon para makuhanan ka ng produkto? So, ibang kwento yung actual, no, na market na nasa harapan mo kaysa doon sa kwento lang ng data, ng statistics na ito ang market. Another thing is, minsan yung mahilig tayo doon sa naririnig-rinig, no, kung kani-kanino, sinabi ni person A, ganito, o sinabi niya kay person B, o si person B, sinabi kay person C na ito yung, si supermarket, nangangailangan ng 10 tons of tomato daily, gagawin daw niya yan, kakailangan nila yan all year round. So magtanim na tayo ng tomato. Yan. Ang siste,
ikaw mismo na farmer o yung grupo nyo at least ay dapat maging accredited ng isang consolidator o isang supermarket na ikaw talaga ay kukuhanan. Okay? Si consolidator or si supermarket, totoo halimbawa na may kailangan siya na 3 tons of tomato every day. Halimbawa, o ni supermarket A o ni supermarket B, ni supermarket C, tatanungin ka, ilan ba ang kaya mong itanim na tomato? Ilan ba ang kaya mong ibigay na tomato sa amin? Kasi meron kaming demand na 3 tons of tomato every day. Di ba? Ang ganda ng tanong ni supermarket. Ikaw naman, wow, grabe, ang ganda ng potential. Pero sa totoo lang, kahit kaya mong ibigay yung 3 tons of tomato every day sa kanya, hindi niya yon ibibigay sa'yo, yung 3 tons. Ang ibibigay lang niya sa'yo probably ay 500 kilos or 1 ton. Bakit ganon? Okay. Siyempre, si supermarket ay negosyo rin. Okay. Hindi naman po pwedeng ibibigay lahat sa iyo yung 3 tons sa kailangan niya. E paano naman kung ikaw ay taga-Liliw at nabagyo kayo doon sa South Luzon? 'Di ba? Hindi mo mai-deliver yung 3 tons. Wala kang mai-deliver kahit 1 kilo, wala kang mai-deliver. E paano naman si supermarket? Anong ibebenta niya? So kung 3 tons ang requirement niya, probably yung 1 ton ibibigay niya sa Nueva Vizcaya, yung 1 ton ibibigay niya sa Pangasinan, tapos yung 1 ton ibibigay niya sa South Luzon. Para pag may mangyaring bagyo, hindi zero ang kanyang ibebenta. Meron at meron siyang ibebenta. Kasi yung 3 tons na kailangan niya everyday nanggagaling sa iba-ibang lugar. Hindi naman masama yun kasi syempre negosyo, kailangan din naman nilang protektahan yung sarili nila. So pag nalaman mo na 3 tons per day ang requirement nila, ikaw naman na-entice ka, di ba? Pero baka nagkaroon doon ng miscommunication. Yung 3 tons na sinasabi niya ay requirements niya doon sa supermarket niya. Hindi yun ang requirement niya sa'yo. Kasi hindi niya ibibigay sa'yo yung 3 tons. Okay? Ganun lang yon. So pagdating sa market, okay, 'di ba? Karamihan ng farmers ay hindi kumikita, daw walang market. Totoo 'yan. Kaya sila hindi kumikita kasi walang market. So dapat talaga ang number 1 ay magkaroon ka ng access sa sinasabi nilang market. Kahit gaano kalaki yung market na yan na sinasabi nila, kung wala kang direct access doon sa market na yan, hindi ka kasama doon sa benefit na naghihintay. Di ba? So, dapat bawat farmer ay sikapin na pag-aralan paano magkaroon ng access sa market. Oh, by the way, may isang good example ako dito. Ang market ay iba-iba, no? So may institutional buyers, may mga traders, may mga dumadaan talaga sa trading kasi nga malaki yung production, malaki yung pinoproduce nilang harvest. So yun talaga yung business model nila, dadaan sila sa trading. Yung iba naman, pag mas maliliit na farms ay hindi na kailangan dumaan sa trading at ibebenta na lang sa kapitbahay, magtatayo na lang siya ng sarili niyang talipapa sa harapan ng farm niya at doon na lang niya ibebenta, no? So posibleng ganoon. Yung iba ginagamit ang social media, call a friend, ganyan, post sa Facebook, ganyan. So, para ibenta yung produce. Kahapon ay nag-shoot tayo sa Pineapple Farm Dako. Si Kuya Dako yung farmer. 20 years na siyang farmer ng pineapple. At ang kwento niya ay
talagang yung 20 years na yan ay umasa lang siya doon sa namamakyaw sa kanya, yung pupunta sa kanya para bilhin yung produkto, no? At ang sabi niya ay talagang yung 20 years na yan ay hindi siya nakaranas kumita ng malaki, no? But somehow, simpleng pamilya, nakakaraos sila, no? Doon sa pangangailangan nila, nakakaraos sila, napag-aaral naman niya yung mga anak niya. So, okay naman. But dahil si Jeffrey, no? Si Jeffrey Amor, yung isang anak ni Kuya Dako, ay nasa industry siya ng real estate at naging expertise niya yung social media campaign, no? Doon sila kumukuha ng mga kliyente, mga OFW probably. Doon siya nakakakuha ng kliyente at naisip niya, bakit hindi ko subukan ito doon sa produkto ng kanyang tatay, no, yung pineapple. At naisip niya yung pick and pay using social media. At kahapon ay andun kami, nagkataon na holiday, napakadami po talagang tao. As in, dumating kami doon 9:00 ng umaga, ang dami nang nauna sa amin at yung target sales niya for the day, nakakota na siya as early as 9 a.m. So, ganun kadami. So, it's just a matter of creativity, no? Ginamit yung social media, ginamit yung technology, ginamit yung experience. Yung experience niya, no, as a marketer, nagamit niya doon sa farm. So ngayon, tinutulungan niya si airpods niya, si Kuya Dako, happy siya. Sabi niya, first time niyang maranasan this year ang kumita ng malaki. Only because binebenta nila yung produkto nila doon mismo sa loob ng kanilang farm. Walang maraming gastos kasi nga, hindi nila kailangang ibiyahe, di ba? Tapos, ang nag-harvest pa yung customer, di ba? Tapos nabibenta nila ng retail price, no? Retail price. Kung ano ang bentahan ng mga fruit stand sa Tagaytay, probably yun din ang presyo or baka mas mahal pa because of the experience. So nag-work. Nung una, sabi nga niya, baka daw hindi mag-work kasi matinik yung pineapple. But apparently, maraming taong gusto ang mag-pick and pay experience. I think isang advantage din ay nasa Tagaytay sila. Talagang maraming turista sa Tagaytay. So, perfect, no? Dahil yung lugar nila, daanan ng turista, dahil siya ay expert sa digital marketing, dahil si Kuya Dako ay expert sa pineapple farming. So talagang nai-educate nila yung clients na bakit matamis yung kanilang pineapple, at hindi lang bunga yung naibebenta nila, pati yung planting material na mas mahal. So, ganun kaganda yung nangyari sa kanila. Ito yung sinasabi ko ngay example ng isang tangible na market, na ang market ay hindi yan kwento ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ay magkaroon ng direct access dun sa sinasabing market. Okay, so thank you so much po sa panunood dito sa ating podcast. Do ito ay second part na po, no, nung series na to. Or ginawa ho namin talaga itong part 2 na to kasi ang dami talagang nag-engage dito sa topic na to. Tuloy-tuloy lang ho kaming mag-iipon ng mga ideas pa at dahil ito talaga ay ang pinaka-practical, no, na topic sa lahat ng mga gustong mag-umpisa sa farming. At marami talaga ang nag-aabang. Hindi ho yan matatapos sa dami po ng mga practical tips na dapat ninyong malaman bago kayo mag-start ng farming. Bago ho tayo mag-end, gusto ko pong i-promote po ulit. Suot-suot ko po yung t-shirt, Agribusiness Connect Year 3. Sa August 8 na po yan. At tuloy-tuloy pa rin ang ating registration at talagang marami ho kayong matututunan doon. Yung mga informations na yan ay yun po talaga ang talagang kailangan ng bawat isa na gustong mag-venture
sa farming. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.